Sa puntong ito ay magbibigay tayo ng update hinggil dito sa motion to release na nirequest po ng legal team ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Chamber of Judges. Dahil po nasa stage pa lamang ng pre-trial si Pangulong Duterte, ay hindi naman nararapat na ikulong siya na para bagang siya'y guilty na. Pero mag-iisang taon na po sa darating na March 11, si Pangulong Duterte ay illegal na nakakulong sa pagtingin ko personal, at ganon din po yata ang sharing of opinion ng iba nating mga kababayan, ng maraming kababayan natin na illegal na pinadukot, kinidnap, pinatapon at illegal na pinakulong sa isang bogus entity na ang tawag ay ICC, na wala naman tayong anumang treaty obligation sa ICC, mga kababayan. Kaya nasa pre-trial pa lang po ang antas ng hinaharap na kaso ni Pangulong Duterte. Pag pre-trial po, pwede pong ma-release dapat siya kung hindi po napopolitika ang ICC at nakikipaglaro ng maruming politika kasabwat si Marcos at sila Romualdez sa Pilipinas. Kung bakit patuloy na illegal na nakadetine si Pangulong Duterte sa ICC sa Netherlands. At by the way, malungkot po na balita na noong Biyernes yata o kahapon ay pumanaw ang nakakabatang kapatid ni Pangulong Duterte na si Bong Duterte. Malapit po sila na magkapatid na ito at palaging parang magbarkada ito ang magkapatid na si Bong Duterte. Of course, may iba pang kapatid si Pangulong Duterte like sina Blue Boy at isa pa niyang kapatid na babae. Pero mas barkada niya ito si Bong Duterte, no? At nakatanggap tayo ng malungkot na balita na pumanaw siya. Siyempre, malungkot din ang epekto niyan kay Pangulong Duterte sapagkat hindi niya masisilayan ang huling pananatili ng labi ng kanyang kapatid na si Bong Duterte dahil siya ay illegal na nakakulong sa Netherlands sa pasimuno ng pagdukot nila Marcos at Romualdez sa kanya. So ano po itong hinihain na motion or petition ng kampo legal sa bahagi ni Pangulong Duterte sa ICC Chamber of Judges? Ang kanilang argumento ay tatlo. Si Pangulong Duterte ay hindi na flight risk. So ano pa ang rason at dahilan bakit siya kailangang ikulong? Hindi naman siya akusado pa lang siya, hindi naman siya nahatulan na parang guilty na. Pangalawa, sa kanyang edad, paano siya tatakas? Saan siya magtatago? At pangatlo, may mga karamdaman siya na masigit na makakabuti na ito ay mabigyan ng atensyon medikal ng mas maayos kung hindi po siya incarcerated o hindi po siya naiipit sa sitwasyon na dinideny ang kanyang regular access sa kanyang pamilya, sa kanyang mga medical team, given ang kanyang sitwasyon ngayon. So, yan po ang mga argumento. At pang-apat, paano nyo tratuhin ang isang akusado hindi naman pa napatunayan. Wala pang ang trial na nagsimula, pero kung ang pagtrato sa kanya ay parang guilty na, saan ang katarungan dyan? Na nakasaad sa tinatawag nating United Nations Convention on the Protection of Civil and Political Rights. May punto. May punto po itong pagtingin sa mga batayan na ito, subalit alam natin ang ICC ay politika. Ang ICC ay gimmick ng mga malalakas na bansa sa Europa upang gamitin na pang-ipit laban sa mga mahihinang bansa na gusto nilang pakialaman o tapakan. Ganyan po ang arogante at hambog na pagtrato ng mga bansa sa Europa sa mga other leaders of government na mababa ang tingin nila. Yes. Ladies and gentlemen, good morning and welcome to Malacanang. So today we formalize the partnership between the DepEd and the different provinces around the country, and it is an effort to make sure that every Filipino student has a safe and decent classroom to learn in.
I have seen many of the struggles that our students, our teachers, and our parents face when having to send their children to school. They are studying and dreaming of a better future in poorly built facilities, cramped spaces, and sometimes no facilities at all. As of December of last year, we have a classroom shortage that amounts to a stunning 145,000 units. How we have allowed this to become such a bad situation, I cannot understand. Dahil sa kakulangan ng silid-aralan, gumagawa tayo ng ilang shift na pasok para sa mga estudyante. Kaya yung iba madaling araw nang papasok at yung iba naman gabing-gabi na. At saka pa lang lalabas sa eskwela. Nandyan na rin ay mga mag-aaral na nagkaklase sa mga basketball court o kuminsan sa ilalim lang ng puno. And this is the gap that we must address urgently. It is the reason why this administration has been finding all kinds of alternative ways that we can immediately close this yawning gap. Because we cannot wait another 5 or 10 years to ensure that every student has a comfortable classroom. So we have initiated this partnership with the local government units. That is one of our strategies. We are changing the system because the process that we have now is much too slow. With this initiative, we can take a big bite out of that gap. And under this partnership, the DepEd will set technical standards, provide designs, and supply the funding for these classrooms. On the other hand, the LGUs will take the lead in their procurement and actual construction. Ang kakaiba nito, yung mga governor, naintindihan nila ito. Madalas ang national government nagbibigay sa inyo ng additional function, pero walang pondo. Well understood ng ating mga provincial leaders. Ito hindi. We are doing quite the opposite. You are being given an additional function. It is a function that you have actually asked for. Pero kami ang magbababa ng pondo sa inyo. So, yung pondo ng DepEd, ang pondo ng DepEd para sa classroom doon sa lugar ninyo, imbes na idadaan pa sa national government hanggat maaari, basta't kaya naman ng LGU, karamihan naman ng ating probinsya ay kayang-kaya magpatayo ng classroom, ay sa inyo na ida-download ang pondong yan para nakakatiyak naman tayo. Ang sabi ko nga sa kanila, sa lahat, sabi ko, paano yan? Baka magka-problema ulit sa Ghost Project at saka sa substandard. Sabi ko, hindi uubra yan pagka sa LGU. Hindi uubra yan. Dahil ang tao mismo ang kaharap ninyo. Pagka hindi magandang gawin ninyong trabaho, sisitahin kayo. Araw-araw kayo, gabi-gabi kayo kakatukin sa bahay ninyo. Sasabihin, ayusin ninyo yung problema. Kaya't malakas ang loob ko na magiging maayos lahat ng ating gagawin. So, by giving the LGUs greater role in the implementation, we streamline the process, we reduce delays, and move faster in building schools that our children need. For students, it means classrooms will be completed sooner. For our teachers, it translates to a safer, a more conducive environment that they can teach in. And for parents, this gives them peace of mind knowing that their children are learning in better facilities. Dahil talagang, kung titignan natin, tinutulungan natin ang mga teacher, nagdagdag tayo ng guro, at nagdagdag para mabawasan ang kanilang mga administrative duty. Marami tayong ginagawa to supply mga equipment, mga computer, mga whiteboard, kung ano-ano pa. Kung walang classroom, wala ring mangyayari. Kaya't kailangan talaga na gawan natin ng paraan upang mapabilis ang construction ng ating mga silid-aralan. This partnership supported, of course, in the 2026 GAA. This program has been allocated 85.39 billion pesos for basic education facilities.
Through this MOA, we are ensuring that these funds translate into tangible results through a strict performance-based framework. More importantly, there will be no final turnover without a written validation from the DepEd to confirm that the project meets our standards. Ladies and gentlemen, we must practice full transparency in implementing this MOA, or any government project for that matter. The challenges that hound our education sector are immense. But now, we have the opportunity to correct at least part of those problems to help our students learn in a better environment.